Sa video natin ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang matinding pahayag mula sa isang kilalang personalidad dito sa mundo ng crypto. At siya po ay walang iba kundi si Ginoong Eduardo Farina. Ayon sa kanya, ang pinakamalaking investment risk ngayon ay ang hindi paghawak ng XRP. Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi raw risky ang pag-invest kay XRP, kundi ang hindi pag-hold nito ang mas delikado. Pero totoo nga ba talaga ito? May basihan ba ang kanyang mga sinasabi? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya ayan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa pagkilala kay Ginoong Eduardo Farina at ano po ang kanyang paninindigan tungkol dito kay XRP. Si Ginoong Eduardo Farina ay isa sa mga pinaka-vocal na supporter ng XRP. Sa maraming beses na pagkakataon, ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na malaki ang potensyal ng XRP na maging pangunahing asset sa nalalapit na financial revolution. Para sa kanya, ang hindi paghawak ng kahit kaunting XRP ay parang pagsasara ng pinto sa isang napakalaking oportunidad. Sa isang panibagong pahayag, sinabi niya na ang hindi pag-invest kay XRP ay isang irrational investment strategy. Ibig sabihin, para sa kanya, walang saysay ang plano sa pagyaman kung hindi ito kasama si XRP. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay ano naman po ang koneksyon ng pananaw na ito sa mas malawak na pananaw sa crypto? Nag-ugat po ang pahayag ni Ginoong Farina sa mas malawak na ideya na ang crypto ang kinabukasan ng finance. Isa ring founder na si Ginoong Dom Cook ng ECA ang nagsabing hindi crypto ang risky. Sa halip ang tunay na risky, yan ayon sa kanya, ay ang hindi pag-invest dito habang maaga pa. Ayon po kay Ginoong Cook at sa mga kagaya niyang pro-crypto, kung hindi ka sasabay ngayon sa galaw ng crypto, baka ikaw ang maiwang naghahabol pagdating ng panahon. Para itong pagsakay sa isang trend papuntang future economy. At kung hindi ka sumakay ngayon, baka mahirapan ka nang humabol sa susunod. Ngayon is, ang sunod po nating katanungan dito ay bakit si XRP ang sentro ng pahayag ni Ginoong Farina? Ayan, bakit nga ba si XRP? Kung marami namang opportunities ngayon, bakit si XRP ang pinupuntirya ni Ginoong Farina? At simple lamang po ang kasagutan sa katanungan na yan. Para sa kanya, si XRP ay isang undervalued asset na may napakalaking potensyal sa hinaharap. Sinabi pa niya na dapat daw ay may hawak tayong minimum na 1,000 XRP. At kung gusto po nating mapasama sa top 10% ng XRP Rich List, dapat ay meron po tayong 2,500 na XRP. Kung gusto mo talaga ng life-changing opportunity, dapat ang layunin mo ay ang magkaroon ng at least 10,000 na XRP. Para kay Ginoong Farina, darating po ang araw na aabot ang presyo ng XRP sa $10,000 bawat isa. Kung totoo man ito, ang 10,000 na XRP na nagkakalaga ng humigit kumulang $1.2 million ay magiging $5.6 million. Yan. Ngayon is, totoo nga ba talaga ang prediction na ito? Hindi po lahat ay naniwala sa matapang na prediction na ito. Maraming XRP community members mismo ang nagsasabing too good to be true ito. May ilan pang nagsabi na mas okay pa raw ituring si XRP bilang stable coin
Ayan, ito po yung tipong hindi masyadong gumagalaw ang kanyang presyo. Kung babalikan po natin ang performance ni XRP nitong mga nakaraang taon, totoo ngang hindi pa ito nakakabalik sa kanyang all-time high na kanyang nagawang abutin noong taong 2017. Ayan. Kaya naman may mga nag-aalangan kung talagang may next big move itong si XRP. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga kritiko. Ayan, marami ring nagsasabi na hindi naman masama ang mag-invest kay XRP. Basta wag lang mag-all in. Ibig sabihin ay maglalagay lamang po tayo ng kaya nating mawala. Ayan, pera na kaya nating mawala. Sa mga nag-comment po sa mga tweets ni Ginoong Farina, may ilan na nagsabing hawak lang nila ang kaya nilang i-risk. Ito ay magandang paalala na sa ating lahat ng crypto investing ay may kasamang panganib o risk. Kahit gaano pa ka-bullish ang isang tao, hindi pa rin ito garantiya na mangyayari ang kanyang predictions. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para sa ating mga Pinoy na nag-i-invest o nagpaplanong mag-invest sa crypto, mahalagang maintindihan po natin ang mga pananaw tulad ng kay Ginoong Farina. Hindi dahil popular ang isang coin ay dapat na natin agad itong bilhin ng malakihan. Kailangan pa rin nating pag-aralan ang kanyang historical performance, use case at development ng bawat crypto bago po tayo magdesisyon. Pero ang isa po sa pinakamagandang matututunan dito ay ang konsepto ng opportunity cost. Kung totoo ngang sasabog ang presyo ng XRP sa hinaharap, ayaw nating pagsisihan na hindi tayo kumuha ng kahit kaunti man lang ngayong habang mababa pa ang kanyang presyo. Sa kabilang banda, ayaw rin naman nating mawalan ng pera kung sakaling hindi natupad ang mga matataas na prediction. Kaya ang tamang balanse ng risk at saka reward ay dapat po nating pag-isipan ng mabuti. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, nakakatuwang pakinggan ang mga matatapang na pahayag ni Ginoong Farina. Nakaka-inspire ang kanyang paniniwala kay XRP. Pero bilang isang responsable responsable na crypto content creator, kailangan po nating maging mas realistic at saka objective. Tama siya sa isang bagay, nang hindi pag-explore sa crypto ay maaaring isang malaking pagkakamali sa mga darating na taon. Pero kailangan din nating kilalanin na hindi po lahat ng crypto ay pantay-pantay ang potensyal. Dapat alam natin kung ano ang hawak natin at bakit natin ito hinahawakan. Kung ikaw po ay isang Pinoy na nag-iisip pa lang na kung papasukin ang mundo ng crypto, maaaring magandang ideya na maglaan po tayo ng maliit na halaga para kay XRP bilang parte ng ating diversified portfolio. Pero wag po nating kalimutan ang panuntunan na invest only what you can afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.